Nabalot ng smog o pinaghalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Nag-iwan din ng sandamakmak na basura ang selebrasyon. Saksi si Bernadette Reyes. Kaliwat ka ng basura ang bumungad sa mga kalsada kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Tulad sa Taft Avenue sa Pasay kanina kung saan maagang naglinis ang mga tauhan ng City Hall. Sa ilang bahagi ng Pasig, tambak rin ang mga basura sa daan. Nadatnan pa namin hinahakot yan ng mga truck ng City Hall. Maging sa Maynila, gabundok ang mga naiwang basura. Kaya naman pinagtulungan na yung linisin gamit ang mga walis at traktora. Balat ng buko po, karamihan. Usual na basura rin po. Natural lang naman po pag bagong taon, talagang maraming basura. Ngayong unang araw ng 2025, ganito karaming basura ang bumungad dito sa Recto Avenue. Ayon sa Department of Public Services, eto raw ang mga basurang naipon simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Bukod sa mga basura, nabalot din ng smog o magkahalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Naobserbahan yan sa Maynila tulad sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria. At kahit bandang alas 2 na ng hapon, kita pa rin ang smog sa kuhang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Patuloy ang pangangalap ng pinal na datos ng DENR pero ayon sa Swiss research firm na IQ Air, umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw. Ang air quality index na yan, mahigit 15 beses na mas mataas sa pamantayan ng World Health Organization. Naitala rin yan bilang ika-16 na pinakamaruming hangin sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. Hindi lang sa kapaligiran may epekto ang ganyang hangin dahil ayon sa eksperto, posibleng makasama yan sa katawan ng tao. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron hong mga toxic substances ay maaring mag-cause ng cancer. Mas mapanganib daw ito sa mga may comorbidities tulad ng asthma at cancer kaya pinapayuhan sila na huwag muna lumabas o magsuot ng face mask. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.